Good evening, church. Welcome po sa ating church, Historic Heritage, especially sa mga bisita po natin. Hindi po aksidente po na kayo po ay dumako po dito, kundi kayo po ay tinulak o dinala ng ating dakilang Diyos because God nakita po yung puso po ninyo sa paghahanap ng kanyang mukha, ng kanyang kalinga, ng kanyang pag-ibig. Kaya dinapos po kayo dito. Kaya maraming salamat sa ating Diyos at lalo na po sa mga kapatid na kahit pagod, ang kanilang physical na katawan, subalit ang kanilang spirito ay gising, talagang inspired, hindi walang kapaguran pagdating sa salita ng ating dakilang Diyos. Right, so ating pag-aaralan sa gabi pong ito, again, ay binasa na po ng ating sumunod leader, yung ating text, the text na binigay po sa atin ng ating Panginoon in 1 John chapter 5, verse 10 hanggang verse 13. At connection po ito sa ating pinag-aralan last Sunday, we speak about the assessment or inventory or accountability sa ating Christian service, no? At sa ating first point ay pinag-usapan po natin po doon that salvation first ay bago po tayo ay makapaglingkod. Kaya tonight ay ating pag-aaralan, speak about the surety, no? Yung assurance or yung hope ng ating kaligtasan. Kaya I'm excited, no? Dahil again, pag-uusapan naman po ulit natin yung kaligtasan. Although matagal na po ito or whatever na naisip po natin because every time ay nare-refresh po tayo sa mga bagay na ito. At connection sa kaligtasan po natin ay lagi po natin ito ipinagpapasalamat. Lalo na ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nire-remind po tayo things na mag-i-enjoy po tayo. Kaya sa gabi pong ito, I hope na i-enjoy nyo muli ang iyong kaligtasan na tangan-tangan po natin. So, meron tayong tatlong punto na pag-aaralan dito sa ating text. Is number 1 is yung the source of eternal life. Saan nanggaling, kung bakit meron kang buhay na walang hanggan. And the second one is the surety of your eternal life. Okay, yung kasiguruhan. Kasi sometimes Kristiyano napapagod na. Ligtas ba talaga ako? Right? Lalo na kapag ikaw ay nakapag-commit ng kasalanan. Right? Or else, hindi ka na nakapagsimba ng how many Sundays, baka nawala na ang iyong kaligtasan. And again, number 3 is the sign. No, your eternal life. I hope yung sign po nito ay meron ka at meron ako. And the assured one is yung tangan-tangan mong Biblia. Yan po yung nagsasabi na meron kang buhay na walang hanggan. Kaya basahin po natin ang ating text in 1 John chapter 5 verse 10 hanggang verse 13. Okay, kung saan ay ipinapaalam ni John sa bawat Kristiyano, and it is your right, or privilege to know that you are saved. Even sa mga hindi ligtas, ipinapaalam din ni John that it is your right to be saved. Kaya basahin po natin. In 1 John chapter 5 verse 10 to 13, ang sabi po dito, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanyang sarili, at ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. At ito po yung kasiguruhan because you are in Christ. Nasa iyo si Kristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay.
Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat po sa inyo upang inyong malaman. It is your right na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong pananampalataya, sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa salita mo na aming natunghayan sa gabi pong ito. Ito po ay nagpuno para sa aming uhaw na kaluluwa kung saan ay naghahanap po ng mga katotohanan, naghahanap po ng iyong pangako. At sa gabi pong ito, O Diyos, muli po pupunan po ninyo ang puso, ang kaluluwa po namin ng bagay na kung saan ay magbibigay po sa amin na lalo ka pang purihin, sambay at paglingkuran. Sa gabi pong ito, Diyos, ay aming nililiwas po muli ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magbigay liwanag sa amin ng lahat ng mga bagay pong ito. O Diyos, pagpalalo po ang mga anak, punuin mo, busugin mo sila ng iyong salita sa gabi pong ito. Even Lord, sa aming mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon, alam po namin, Lord, na ang kanilang kaluluwa, ang kanilang puso ay nauuhaw, subalit sa ibang kadahilanan, O Diyos, ay hindi napahintulutan na sila po ay tumungo po sa panambahan. Kaya, O Diyos, dalangin po namin muli na akayin mo po sila, O Diyos. Samahan mo po sila sa gabi pong ito. Lalo na po sa mga kapatiran na nandito, O Diyos. Alam mo po ang kanilang katapatan, ang kanilang mga puso, nais kanilang bigyan ng parangal at pagsamba sa gabi pong ito. Kaya tanggapin mo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa gabi pong ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so kung kayo po ay nandito last Sunday, ay again, ay pinag-aralan po natin, it is an inventory or check-up, no? Or assessment, sabi ni Brother Joshua, para makita po natin na talaga ba talagang naglilingkod po tayo sa ating Diyos while tayo po ay nakatanggap ng kanyang kabutihan sa buhay po natin. And this time, ay nais po ni John na malaman mo, ito yung karapatan mo bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, that you have eternal life. Right? At ganoon din, sa mga wala pa kay Kristo, ay pribilehiyo na malaman mo na sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay mayroon buhay, ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay, so bakit isinulat ni John ang mga bagay kung ito? Because he wants to clear, gusto niyang malinaw sa isip po natin na ito po ay mga katotohanan. That's why marami, kung uumpisaan po natin ang 1 John from the beginning, makikita po natin po doon yung mga purpose about his writing. Right? Yung kanyang kadahilanan kung bakit ito ay isinulat po niya. Example, in 1 John chapter 1 verse 4. Okay? Magkatabi lang naman po yun. So, atras po tayo. Right? At sabi po doon, and these things write unto you, right? That you joy may be full. No? Gusto ng Diyos, gusto ni John, na lubusan na malaman mo na magkaroon ka ng sapat at buong kasiyahan. Imagine mo, ikaw ay nalaman mong ligtas ka. What do you think? Right? Hindi ba matutuwa ka? Baka mamaya magtatalong ka. Hindi ka pa dyan. So, ibig sabihin, wala pong kasing bigat na kasiyahan na nalaman po natin. Hindi po ito mapapantayan ng anong bagay. Right? So, gusto mong magkaroon ng buhay, ng kasiyahan, ay basahin mo ang Diyan. Because bilang mga Kristiyano, He wants us to live with joy, full of joy. No? Magkaroon ka ng joyful in your Christian life. Okay? Magkaroon ka ng kagalakan sa iyong buhay Kristiyano. Hindi lang yung
tagtad ka ng pagsubok. Pero, again, no? Lahat po yan ay napapagtagumpayan po natin because yung malaman mo na ikaw ay ligtas ay tatakpan niya lahat ng mga bagay po yun. Hindi yung pwedeng pumatay. Right? And again, in second chapter ng John, in verse 1, ito yung kadahilanan din kung bakit nagbigay at ibinigay niya ang sulat pong ito. Right? Anong sabi po doon in chapter 2, verse 1? Ito kasi yung mga purpose kung bakit sumulat si John, sinulat niya po ito. Ang sabi po doon, my little children, these things write unto you that you sin not. So another purpose of his letter is to discourage sin in your life. Ito yung mga bagay na gusto niyang makita po natin. And another example in chapter 2, verse 12. Okay? Another chapter 2, verse 12. Ang sabi po dito, I write unto you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. Wow. And another verse. Marami po tayong babanggitin, no? Chapter 2, verse 21. Please bear with me, no? Dahil ito ay salita po ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo. Kundi bubuksan po natin lahat po ito. Okay? Kung ikaw ay Bible lover, talagang gusto mo po ito. Right? Sabi po dito in chapter 2, verse 21, I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that not lie is of the truth. Right? Yun po yung mga karagdagan. And another verse, chapter 2 again, verse 26. Right? These things have I written unto you concerning them that seduce you. So, it is a warning, no? It is a purpose kung bakit isinulat po ni John. Right? No, in the end of sa kanyang sulat, ay sinabi ng ganito, no? In chapter 5, lipat po tayo, in chapter 5, verse 30. No? Ito yung text po natin. Last verse ng text po natin, in chapter verse 30. Ang sabi po niya, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. So, ibig sabihin ni John at ang kanyang goal sa kanyang sulat upang tulungan at turuan ang mga mananampalataya para malaman mo. Kaya porsigido po siyang sabihin po sa atin. Right? And hindi lamang po yun. Lalo na sa mga hindi pa Kristiyano, lalo na sa mga hindi pa ligtas. Right? It is your privilege that you may know, no, na ikaw ay maliligtas sa pangalan ng ating Panginoon. Okay? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, okay, kaya isinulat po ito ni John para malaman po natin na tayo po ay ligtas. Amen? Okay. So, it is a privilege to the Christian na malaman po niya at makasama niya si Fanny Crosby. Again, nabanggit po natin po ito na Sunday. That blessed assurance. So tonight, a blessed hope and a blessed assurance na meron po tayong kaligtasan because this is a promise. No? This is a promise ng ating Panginoon. Kaya nga, again, in John chapter 3, verse 15, laktaw po tayo. Babalik po tayo doon. Kasi pangako ito ng pangako. Pangako ito ng ating Panginoon. Right? Ang sabi po doon in John chapter 3, verse 15, whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Whosoever, kayo po yun. No? Kayo po yung naligtas. Kaya gusto ni John na magkaroon po tayo ng kasiguruhan
that you are not perishing. Okay? Sa inyo, mga kapatid, na merong buhay na walang hanggan, tandaan mo, ang kaligtasan mo ay hindi na po yan babawin at hindi na po yan makukuha at hindi sino man ang demonyo ay hindi niya pwedeng kunin sa iya. Right? Yun po yung purpose ng ating kapatid na si John. Kaya ang gusto ni John sa mga Kristiyano ay malaman po natin na meron po tayong assurance sa buhay na walang hanggan. Number one, yung source ng buhay na walang hanggan. Saan ba nanggaling po ito? Sino ba ang source po natin? Kasi tinuturo po ni John kay Jesus. Si Jesus ang kanyang ipino-point out sa kanyang sulat. He's still pointing us to Jesus. He is the Son of God. Kaya nga inumpisahan niya sa kanyang sulat, sinasabi po niya si Jesus ay siya ang buhay. He is the word of life. Kaya nga kaagad-agad siya yung tinuturo niya at yun yung binanggit in first ng John chapter 1 verse 1. At sa bandang huli, sinabi niya rin na ang ating Panginoong Hesus is the one who give us life. What kind of life? That is eternal life. Kaya ang buhay na walang hanggan ay hindi nakukuha sa anumang programa o anumang performance na ginagawa ng tao. Ang buhay na walang hanggan, it is in the person of our Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya sigurado ka kapag yun ang alam mo at alam po natin. Ayun po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya nga in verse 11, ang sabi po ni John, sundan niyo na lang ako sa inyong mga mata. Ang sabi po doon, and this is the record that God has given us eternal life. And this life is in His Son. So, ibig sabihin, ang source ng buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoon. Wala nang iba. Okay? Wala nang iba kundi ang buhay ng ating Panginoon. Okay? So, again, sa ating text, John introduce, okay? Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi po ni John. Paulit-ulit and reiterating of the truths. So, ibig sabihin, sa kanyang sulat is constantly stated, sa kanyang sulat that Christ is the one, is the source of eternal life. Walang iba, no more less. Ibig sabihin, wala nang bawas, wala nang dagdag. Right? So, what is the requirements? Okay? For salvation, what is the requirements? Sabi kasi ng Acts chapter 16. Okay? If you remember the jailer, yung nakakulong, after the things na naganap, ay anong sabi nila kay Peter? Si Peter ba yun? Si Caius. Parang hindi nagbabasa. Hindi, ano lang yun, para at least baka mag-isang. Sabi pa nila doon in 16:30 na Acts, what must I do to be saved? Diba? Anong sagot ni Paul? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kaya kung babalikan po natin yung John, ganun din ang sinasabi ni John. So, ibig sabihin, it is a requirement, okay, na ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon for your salvation. Kaya nga, again, still, ang sabi po doon sa text po natin, he that believeth on the Son of God. Okay? Ibig sabihin, yung mga tao na nananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon, ng kanilang tagapagligtas,
Okay? So, ibig sabihin, nakatuon po doon. It's not because of our own good works or religious deeds. Hindi po yun ang kadahilanan. That's why John gives us the list. No? At hindi siya nagbigay ng do's and don'ts. No? Na dapat mong gawin. Kundi balikan niya po. So, ibig sabihin, wala nang iba pa, wala nang karagdagan at wala nang kabawasan para sa kaligtasan po natin. That's why si Kristo lamang ang source ng ating kaligtasan. So what is the requirements? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. At ganoon din po ang sinasabi po ni John in verse 11. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Simple lang. No? Ang sinasabi po ni John. At straight to the point. No? Diretso po siya. Wala nang paligoy-ligoy pa. Right? Hindi katulad ng iba na talagang dumadaan pa. Saan pa sikot-sikot pa. Para lang ano niya yung taong nasisya. Straight to the point. Sabi mo ba kung talaga niyan ay pinili ng Diyos, magre-response po yan. Either now or sunod. Di ba? At kung talagang pinili po ng Diyos po yan. That's why kung ikaw ay merong pananampalataya at ikaw ay naniniwala kay Kristo na siya ang tagapagligtas, you are saved. Kasi yun po yung sinasabi po ng kasulatan. Kaya kapag kilala mo si Kristo, tinanggap mo si Kristo, ikaw ay ligtas. Ngayon, kung hindi mo siya kinalala at meron ka bang ibang kinalala, still, you are not saved. Still, you are in your sins. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi, okay? Even the Bible, no? Paulit-ulit din na sinasabi, kahit sa record ay idinideclare na ang salvation ay galing sa ating Panginoon. Even si John, right? Kaya nga, masarap paulit-ulit para hindi natin makalimutan. Kaya every time na sinishare o pinipreach about the grace of God, ay nag-i-enjoy po tayo. Right? Kasi sometimes nakakalimutan po natin. Kaya huwag po tayong magsasawa na paulit-ulit na sinasabi po sa ating tuwa. Right? So, kapag ikaw ay hindi mananampalataya kay Kristo at ibang pinasampalatayanan mo, ibig sabihin, you are a liar. No? Again, no? Tignan po natin. So, pangalawa, what is received? No, you are saved. Ano ba ang tinanggap po natin sa ating kaligtasan? Sabi po ng text po natin in John chapter 5 verse 12, sabi po dito, he hath the Son, hath life. Right. Ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig lang sabihin ay to possess in Him. Okay? Ibig sabihin, si Kristo ay nasa iyo, is present in your life. Paano kaya magmamanifest ang Panginoon sa buhay po natin? Of course, alam na po natin, no? Makikita po natin. What is the sign? No? Na meron kang buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, to be saved is to possess the eternal one. Kaya pag nasa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nga dinideklara ni John, from the beginning, from the beginning, John chapter 1 verse 1, is the eternal word of life. Therefore, to have the Son is to have life. Kaya kung meron sa iyo si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Right? Yun yung maliwanag. At yun po yung sinasabi ko ng verse 11. So, if a person accepted Christ by faith as his Savior, you are given an eternal life.
Again, mga kapatid, magsaya po tayo because, again, ay inulit-ulit na naman po ito. And enjoy it, no? Kasi pagdating sa kaligtasan, alam natin, dito tayo nag-i-enjoy eh. Pero yung mga bagay, pabayaan mo na yan, alam naman ng Lord eh. Okay? Kung sakaling nakikipagbulo ka sa mga bagay na uncertain sa'yo, alam ng Lord po yun. Pero gusto niya, i-enjoy po natin yung ating kaligtasan kaya hindi ka niya pababayaan. Eternal life, speak about the quality of life ng sino man na nakaka-experience nito sa kinalalagyan po natin. No? Iba yung merong buhay na walang hanggan kaysa wala. Because yung may buhay na walang hanggan, merong pag-asa po yun. Kaya pag may pag-asa, he moves. No? He conquers. Pero kung wala, ay talagang mamamatay ka sa pag-aalala. Kaya once, no? The eternal life was given. So, ibig sabihin, meron kang buhay na walang hanggan. A life that eternally secure. That's why John wants us to live. No, gusto ni John. Imagine, sinasabihan po tayo ni John. No, na mamuhay po tayo in blessings of knowing that you have eternal life. Mga kapatid, no? Mag-enjoy ka. Dahil meron kang buhay na walang hanggan. Whatever, ano man ang mangyari, may buhay ka na walang hanggan. Hindi na pwedeng bawi. Hindi na mawawala ko sa iyo. Ano man ang iyong kinalalagyan. Right? Ano man ang katatayuan mo, anong estado mo sa buhay bilang isang Kristiyano, you have to enjoy. Hindi ma-enjoy po ito ng iba. Ikaw lang. No? Na nagsasabi na mayroong buhay na walang hanggan. Okay? Pangalawa, no? Hindi lang yung tayo po ay nalaman po natin kung sino yung source. Kaya nga tayo nandito, di ba? Kaya tayo nananampalataya because alam po natin, simbahan pong ito ang pinipreach Christ. Kasi magiging totoo po tayo. Whether you like it or not, ang source ng buhay na walang hanggan si Kristo. Ayaw mo, maghanap ka ng iba, ng source. Right? Yun lang po yun. Okay? So, pangalawa, yung surety. The surety of eternal life. No? Yung kasiguruhan. Sigurado ba ito? Na sigurado. Okay? Na meron akong buhay na walang hanggan. Kaya nga, that's why John uses no 39 times na binanggit po yun. Gusto mo bang malaman? Ikaw, gusto mong malaman? Ikaw, paulit-ulit niya po yun. So, ibig sabihin, kapag ganun paulit-ulit niya, totoo po yun. Alangan naman hindi pa. Right? Kung ayaw mong paniwalaan, bahala ka na. Pero, John uses this word, no, 39 times sa kanyang sulat. Kaya, obvious po ito. So, ibig sabihin, there is a certain things that he wants to know the believer. No? Gusto ni John na merong isang katotohanan na dapat mong malaman. One thing he wants us to know that we are saved. Yun yung gusto niyang malaman. He doesn't want the Christian just to enjoy, just na magkaroon lamang po siya ng pag-asa na sila ay ligtas. But he wants them to know that they are saved. Sabi po ng verse 13. Kaya nga sinulat niya po ito, na ikaw ay mananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. At yan ang dapat mong malaman. Yan, isaksak mo sa ulo. Amen. Yan dapat po natin isaksak sa utak po natin. Di ba? Ngayon, kung sinasabi mo hindi, nawawala ka ligtasan ko, bahala ka sa buhay mo. Gusto pa sinasabi po ni John. Imagine, tapos babaliin mo po yung kanyang sinasabi. Right? So, tandaan po natin mga kapatid, bilang mananampalataya, okay? You must know, you have the right that you are saved. Right? Kaya, again, babalikan po natin. Yan, sabi po ni John. So, ibig sabihin, salvation is sure. That is sure. So, ibig sabihin, John speak of knowing that we have eternal life. The word know means to be aware. No? Yung salitang to know ay dapat mong malaman o to be aware. No? Aware ka. Aware po tayo na
Sigurado po tayo. Sigurado ka ba? Of course, yes. Sabi pa ng Bible. Okay? Kaya kapag ang isang tao na alam niya na siya ay ligtas, biglang sabihin, sinasabi niya na aware po siya na siya ay ligtas ng Diyos. Biglang sabihin, there is no doubt. Wala kang alinlangan sa iyong kaligtasan, whether you are saved or not. That's why John is telling that we can know that we are saved. Kaya kailangan mo, dapat mong malaman na ikaw ay ligtas. You can know that you are saved. Kaya dito pa lang. Okay? Dapat mong malaman na ikaw ay ligtas. Again, pwede kang makisabay kay Alec Crosby sa kanyang awit na Blessed Assurance, Jesus is mine. So, biglang sabihin, you can declare absolutely that you are saved. Pero, tandaan po natin, you are saved because of the grace of God. No, di ba? Biyaya lang naman ng Diyos. Pinag-aaralan nga natin, paikot-ikot lang. Kaya, yung pinag-aaralan po natin, biglang sabihin, talagang ipinapakita lang, isinasaksak lang sa isip po natin na tayo piligtas. Kasi yun yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? Yun, kung marami ka nang nalalaman pero hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, baliwala lang po yun. Even you are 30 years in your Christian life, pero may doubt ka pa rin sa kaligtasan mo, baliwala lahat yun. You cannot grow spiritually. Kaya tingnan mo, imagine, mga matatanda ng Kristiyano, until now, nagdadakot pa rin sila. Kaya mabati mo lang, nagtatampo na. Right? Makarinig lang ng against sa kanilang win. Ayaw na. Lumilipat na. Okay lang yun. Sige. Kaya, again, mga kapatid, tandaan po natin. Ito lang kasi yung kayamanan po natin bilang mga mananampalataya. Di ba? Kaya mayaman ka kapag sigurado ka sa kaligtasan mo. The rest, bahala ng Panginoon. Right? So, the next is salvation that is secure. To have eternal life is to have eternal life. Period. Yun po yung ibig sabihin po noon. No question at all. Kaya nga, ginagamit ni John yung eternal because it is a perpetual words. No? Sigurado po yun. Ibig lang sabihin, it is describing a life eternal, everlasting. Pag sinabi niyang eternal, perpetual, it describes a life that everlasting. Okay? Kasi hindi naman sinasabi ng Bible na ang kaligtasan is just only a temporary. Right? It declares that it's eternal. So, ibig lang sabihin, your salvation, our salvation, it is an everlasting salvation, mga kapatid. Right? Kaya, no doubt. No doubt. Kaya ang kadahilanan kung bakit sinasabi ni John sa atin, dapat malaman po natin that we are saved because of what he heard. Narinig niya sa Panginoon. Okay? Kaya niya matapang na sinasabi po dito sa atin. Kaya sinasabi po sa atin kasi narinig niya eh. Witness po siya eh. Okay? Kaya paulit-ulit niyang sinasabi. Okay? Sa atin. So, biglang sabihin, sa record ng mga gospel ni John in many different occasions about Jesus, ay again is describing about the security of our salvation. Now, balikan po natin in John chapter 10 verse 28. No? Para mas lalo pang sigurado po tayo. In John chapter 10 verse 28, right? In your Bible, tangang-tangang po ninyo. Ang sabi po dito, and I give them unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Mga kapatid, you are in the hands of God. Ang kaligtasan mo, hindi mo hawak. Kaya nga hindi niya pinahawak sa'yo, para hindi mawala. Ngayon, yun yung katotohanan. Kasi sabi nga nila, nawawala. Kaya nga pinahawak sa atin eh.
No, ngayon, nahahawakan mo, talagang mawawala sa iyo. It's true. Totoo, na nawawala sa kanila. Right? Kaya nasa kamay ng Diyos ang ating kaligtasan. So, ibig sabihin, you are in the hands of God. There can be no more secure place than that. Wala nang iba pa. Sa kamay ng Diyos, ang kaligtasan mo is secure. Itong pahihiram mo yung kaligtasan mo, talaga mawawala po yung mga kapatid. Okay? Kaya, again, sa mga supporting verse pa yun, kung tutuloy po natin, masarap basahin po yun. No? Lalo na, pagdating sa 36, 37 ng verse, naku, masarap kong basahin po yun. Okay? Ito, please, record in your book or in your notebook. In John chapter 6, verse 35 to 37, kasi ito yung record. Diba? So, basahin na po natin. Total, maaga pa naman. No? John chapter 6, verse 35 to 37. Pakibasa, Brother Joshua. Doon. John 6:35 to 37. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. But I say to you that all you have seen me and yet not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Alright, now, tatanungin ko kayo, anong basihan ng iyong eternal security in your hands? In your thinking? Hindi. Sabi po ng binasa po natin, no? Ang basis po ng ating eternal security, it is the promise of God na siya ang nagsabi na ikaw ay hindi na mapapahama. Diba? Yun yung basihan ng ating eternal security. Okay? At ang sabi po niya na walang pwedeng kumuha sa kanyang kamay. It is God na nagsabi na sino man ay wala po siyang itatapon na kanyang mga pinili. That's why our eternal security of sa bawat isa po sa atin ay hindi nakasalalay sa mga bagay na meron po tayo o nalalaman po natin. It's founded on what God had promised to you. No? Yun yung sinasabi po ng pangako ng Diyos at yan ay gagawin niya. Tandaan mo, kapatid, pangako ng Diyos yan. Yan, hindi niya yung babaliin. Kung yan talaga ang sinasampalatayanan mo. Okay? Ay hindi niya babaliin ang pangakong po niya. Kaya yung kamay mo o yung pangalan mo ay nakatatak na sa palad ng ating Diyos. No? So it means eternity cannot erase. No? Hindi pwedeng burahin at hindi po yan tanggalin at hindi pwedeng kuhanin sa atin. Okay? Kaya ngayon, naintindihan po natin na ang eternal security ng isang mananampalataya ay hindi po nakasalalay po sa atin. Hindi nakasalalay po sa kamay po ng Diyos. Kaya ang sinuman na nagsasabi na sila po ay nawawala ang kaligtasan nila, again, the Bible has reminded you, okay, na hindi mo pwedeng forfeit o hindi mo pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Okay? Kasi yung mga limit na sinasabi nila po ito because of their personal sin, something na meron silang nagawa. Kaya it is impossible, okay, na mapapahamak pa kung saan ay pinangakuan siya ng kaligtasan. At ito po ay pangako ng ating Panginoon, that you shall not perish. Okay? Kung sino man ang lumalapit sa Kanya para sa kaligtasan. Ibig lang sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay dinideklara niya ng isang tao na ligtas is totally secure. He has a secure, eternal security. See? Kaya mapapagod ka kung ikaw ay naniniwala na mawawalang kaligtasan sa kanila po. Number 3, yung the sign
The sign of eternal life. Ito yung tanong. Ako hindi ko nakikita kung meron sign sa inyo, pero ako meron. Yan po yung sinasabi ng aking kaluluwa, ng aking espiritu, ng aking puso, na ako ay ligtas at ako ay tumatalon. No? Dahil sa nalaman po na ikaw at ako ay ligtas. Alright, so dito sa text po natin, John speaks about a witness and a record. Okay? Ibig lang sabihin ng witness is the evidence. So, ibig lang sabihin ni John, there is an evidence that we have eternal life. Ano yun? Okay, kung ikaw ay ligtas, there is something, there is a personal sign or evidence that you are saved. Meron ba kayo noon? Meron. Meron po tayo noon. Ano yun? Okay, ano yung sign? There are two signs na meron po tayo. Okay? Una, the witness we have in our hearts. In your hearts. Right? Meron po noon. Ano sabi po ng verse 10? Basahin po natin. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. So, ibig lang sabihin, there is an eternal witness that we are saved and have eternal life. Kaya nga, no doubt, yung sinasabi po ni John na witness ay yung banal na espiritu na siyang nananahan sa iyo. Yun yung nagsasabi at umaayon ng espiritu mo na ikaw ay ligtas. That is the sign. Hindi yung may ipinakita sa akin. Right? Na ako ay naligtas. Right? Ipinakita sa akin yung krus sa aking vision. No? Na ako ay ligtas. Right? Marami po tayong narinig. No? Na ganong mga bagay, hindi po yun. Merong nagpapatunay the moment na ikaw ay naligtas, ang banal na espiritu ay nananahan po sa iyo at yun ang nagbubulong po sa atin together with our spirit. Yun po yung nagsisiguro. Di ba? Meron ba kayo na? Of course, meron po tayo. Dahil lahat po tayo na nagsasabing ligtas, meron kang banal na espiritu. Kasi yun yung pong kata. Now, basahin po natin ang Romans chapter 8 verse 30. Pakibasa, please. Brother Joseph, please. 30, Pastor. Romans 8:16. 8:16. Yes. Romans chapter 8, verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Alright, so paano natin nalaman na tayo ay ligtas? Paano mo nalaman? Because there was the witness of Holy Spirit. Okay? Ano ibig sabihin po ng witness? In Romans 16 means to corroborate, jointly testify. Yun yung naranasan po natin. Nagbibigay ng ebidensya sa atin. So, ang isang tao kapag ligtas, there is someone who lives in your heart that give a testimony that you have eternal life. Kung meron ka talaga nito, sasabihin sa iyo ng banal na espiritu na meron kang buhay na walang hanggan. Okay? Yun ko yung kasiguruhan, mga kapatid. What is the next witness na dinidescribe ni John? Di ba sabi ko, dalawang witness? Una, yung Holy Spirit. Pangalawa, yung hawak-hawak mo, yung tangan-tangan mo. May tangan-tangan ka ba? Na scripture? Or meron kang holy cellphone script? Okay, no? Yun yun. Yung tangan-tangan po natin, yun po yun din ang nagpapatunay. Because John speaks in verse 11, the record. Ito yung record. Yung tangan-tangan po natin, yung Biblia po natin. Kaya yung sinasabi niyang record, yun yung salita na ibinigay ng Diyos
sa atin. Again, in verse 13. Okay? It speak about the things that have been written. No, ito yun, sinulat. Okay? Ibig lang sabihin itong mga sinulat ng mga bagay po ito ay record po ito ng Diyos. The Word of God, the Bible. Okay? Kapag ang isang tao ay naligtas at merong buhay na walang hanggan, sasabihin ng Bible sa iyo. Sinabi na ng Bible sa atin. Di ba sapat na witness po yun? Katotohanan na ikaw ay merong buhay na walang hanggan? Di ba? Yung tangan-tangan po natin, kaya huwag mong mawala yung Bible mo. Kasi mamaya, hanapan ka. Sino nagsasabi na meron kang buhay na walang hanggan? Wala kang may pakita, hindi mo naman papakita yung banal na espiritu eh. Dahil ang sinig siya, di ba? Ngayon, kung meron kang Bible, ayan, sampal mo sa kanya. Nagsasabi ng Bible. Ibig lang sabihin, gusto lang natin i-diin sa kanila na ang kaligtasan po natin ay nagmumula sa kasulatan. That's why the Bible tells us, no? May tinanong eh, paano ka naligtas? Ano ang katibayan mo? The Bible says so. Diba? Sinasabi ng Bible. Right? Kaya, when it comes to your doubts, the Bible, it will settle it. Isa mong Biblia, kung ikaw ay nagdadoubt. Kung hindi ka na nagbabasa ng Bible, talagang doubt ko, meron pa. Kaya the Bible, tandaan po natin, the Bible is the source of our assurance. Right? Siya yung hugutan, siya yung source ng ating kasigurahan. Yeah, we cannot base our salvation kung ito po ay hindi sigurado. You cannot base your salvation in your experience you have. Mga kapatid, sa salita lamang ng Diyos ang katibayan. Hindi yung nararamdaman mo, marami nang napahamak po dyan. Right? Sa Biblia lamang po tayo mananangan. Kaya nga ito yung pangalawang sinasabi ng Biblia. Kaya maraming nagsasabi kasi yung mga tao, I said because I went to the altar and say the prayer of sinners. Okay? How sure you are? Okay? Hindi naman yung altar ang nagsasabi. Okay? Kasi sabi yung panalangin ko, kaya ganun na lang. Pero sigurado ka, pag may Biblia, tangang-tangang ka, binabasa mo. Yun yung ipangangalandakan mo. Okay? Yeah, that's why I am saved. Because the Bible tells me. Yun din ba yung sinasabi po ninyo? Okay? Yan yung sinasabi ng Bible. And we do it. No? We have done it. The Bible, kung ano yung sinasabi ng Bible. Diba? Hindi lang naman yung Bible sinasabi ligtas sa mga, pero meron sinasabi yung Biblia na dapat po natin gawin. Kaya nga sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ. Right? Kaya ginawa ko kung ano ang sinasabi ng Bible. That's why the evidence na nakalagay sa aking puso yung sinasabi po ng Biblia. That's why I am saved in the presence. No? Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Book of John, okay, kung gusto nyo ma-enjoy, because John speak about the certainty of the things na dapat mong malaman. Right? Kung gusto mong mag-enjoy ng kaligtasan, doon ka magbabad. Kasi yun sinasabi ni John. Because he's saying about the things na katotohanan, okay, between death and life, yung certainty that you are saved. No? Kaya gusto mong mag-enjoy ka. Okay? Pero marami pang mga sinasabi po doon na mga katibayan para sa atin. No? Kung talagang nasa atin po ang kaligtasan. Right?
Kaya ikaw, nalaman mo, nandoon pala ang tunay na kaligtasan sa historic heritage. Ipinitrates nila. Right? Kaya nag-enjoy yung mga talagang totoo, na talagang naghahanap ng katotohanan. Ever marinig ko dyan, ay mag-enjoy ako, bahala natin dyan. Basta nag-enjoy ako kung ano yung pinitrates. Okay? Na katotohanan para sa akin. At enjoy much. Right? Nag-enjoy ako ng higit pa sa lahat. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, yung source ng assurance para sa ating kaligtasan. Again, or yung blessed hope po natin. Lahat po yun ay pinapatunayan lamang ng salita ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi po ni Scofield, no? Assurance is the believer's full conviction. Meron ba tayo noon? Of course. Ito yung paniniwalaan po natin. Ito yung full believe po natin. Right? Why? Because through the work of Christ alone, we're saved by faith. No? Kaya pumapasok na po dito yung tinuturo sa Sunday School. Kaya connection lang po yun, mga kapatid. That's why we have to enjoy everything na narinig po natin patungkol po sa kaligtasan. Kaya bilang pangwakas, again, and this is assurance, rest only upon the scripture promises to him who believes. Okay? Sinasabi po ng Biblia. Okay? Kaya, again, we are saved. At yun po ang sinasabi po ng Bible. Okay? The Bible says so. If we are saved. If you are not, okay? Sinasabi din ng Bible. Okay? You will be saved if you come to know Christ. Kaya mga kapatid, it is a privilege to know absolutely certainty that we are saved. Tayo po yung magalaman. Once again, Lord, salamat po sa paalala po muli sa amin at we enjoy much, Lord, sa mga katotohanan na aming natunayan sa gabi po ito. At hindi lamang po ito katotohanan, kundi, Lord, many times binabanggit po sa amin po ito. Kaya it is certain things, Lord, na ini-enjoy po namin ang buhay na wala ng Diyos. Panginoon, sana sa mga kapatiran, sa mga kaibigan po namin o Diyos, na may mga doubt regarding this, Lord, sana ay makita po nila. Through Scripture ay matunghayan po nila na ang sinasabi ng Biblia, ang katotohanan na kung sino man ang tunay na mananampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo po sila, O Diyos, na makita nila ang katotohanan po. Ma-enjoy po nila, O Diyos, ang mga bagay na po. Kaya salamat po sa aming Panginoon. Again, Lord, another enjoyment na aming naranasan sa gabi po. Sapagkat muli po namin naranasan ang mga pangako mo na ibinigay po sa bawat sa atin. Maraming salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.